Willing naman ho kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo dun sa suggestion ni Senator Bato na ilabas sa Batangas yung kaso with your permission daw. Sabi ni Colonel Malinaw, papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Okay lang po, sir. Okay lang po sa amin kung ano po yung mas makakahigit pa. Yun, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yan na nga mga kababayan, Senado ay nagpadala na nga ng sabina kay Police Major Alan De Castro para nga pirsahin na itong magsalita at ina ni Catherine Camilon ay dumalo nga sa ginawang Senate hearing ngayong araw na ito para nga pag-usapan kung nasaan na ba talaga ang kanyang anak na nawawala na si Catherine Camilon. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng konting favor, sana po pakilike ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na ng YouTube channel, Ronde TV mo. Yun na nga na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP after sa NBI, Apo. nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi okay. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay. Curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na pwede naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay.
So, ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa korte? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po, nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para dun sa pagkalat na ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang What? nakakaraan. Months na rin po ang nakakaraan. Mr. Di pa Chair, rin po. pwede ba natin patawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Napakabagal Yes, nila. next hearing, Your Honor. Comsec, take note. Globe. Globe ang pinuntahan nyo. Miss Ching Camilon. Bali, nag-hearing po kami sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung Globe. Nag-issue na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe para po makadagdag po sa Yun nga, Mr. ebidensya. Chair, itong Globe, meron ng search warrant yung korte para doon sa telepono ni Major. Ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, kung basehan natin yung previous case no, na imbestigahan natin dito sa committee, yung killing doon sa Vice Mayor ng Cagayan, suspect natin yung Mayor mismo. Matanda. Nag-file tayo ang PRO to, yung crime lab doon, nag-file ng warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito kasama sa hearing natin. Ang sabi ng Globe, ang computer data na ma-release nila, yung hanggang limitado lang daw doon sa yung call data records. Kung anong number tinawagan or tinext. Pero yung content mismo ng text messages, wala daw silang storage doon. Hindi nila may release, wala storage. Pero hindi ako naniniwala, ha? Hindi ako naniniwala. Maybe pwede natin patawag din DICT, Mr. Chair. Yes, pwede. Ang DICT. DICT, yeah. Yeah. Department of DICT plus Information Globe. Technology. Ha? So, Ma'am Ching Ching, so meron ng court order sa Globe para payagan na hingi yung mga data sa cellphone ni Major. Walang ginawang action ang Globe Wala pa po. sir. ni isa. Wala pa po. Nakita niyo katigasan ng ulo tong Globe, Mr. Chair? Yes, so far, nagsabi sa iyo ang NBI na wala talaga binigay ang Globe. Wala po. Wala pong, nagsabi po sila na... Naserve din nila yung warrant Opo. sa Globe. Bali, na-serve, wala pa po silang sinasabi na na-serve na, pero Anyway, meron na pong search warrant. Senator Tulfo, Kumsek, yung NBI na naghawak ng kaso nila, imbitahan natin next hearing. Yung NBI para malaman natin. Yung Globe, Mr. Pati Chair, yung Globe. sana, at saka DICT. DICT. Para magkalamanan. Kasi yung sinasabi nung last hearing, I remember that, na hanggang doon lang sila sa tawag, back and forth. Well, yeah. But they cannot receive text messages. Text messages. That's bullshit. We know for a fact na kaya yun, in fact, sa ibang bansa, tulad sa US, sa Europe, na nare-retrieve po yung mga text messages. They have files pertaining to that. Yeah. Talagang ayaw lang po talaga nitong Globe. Ang sa kanila kasi, they would like to protect, okay lang yun, protect their subscribers, data privacy law. Pero kung galing na po sa korte yung dokumento, dapat respetuhin na. Mawawala yung data privacy law because that's a court order. Yes, at saka sinabi naman ng Data Privacy Commission na pwede release ng Globe kung lahat ng data na hawak nila, kasama na yung content ng mga messages, pwede na release. Sabi ng Data Privacy Pag Commission. meron, special pag may court order. Pag may court order. Oh. Ito pala, may court order na, hindi pa rin po uma-action yung Globe. Well, patawag natin yung Globe. Yes, sir. Next hearing. Thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-iimbestiga? Bali, para po sa akin, mas pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinagkakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung
hindi ko naman po sila ibinababa kasi tawag po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita. Alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI Opo. pag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Opo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP. And I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa Napolcom, siguro, you would agree with me, pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo. Kaya nga, I suggest, dito sa sa Napolcom, as you, Mr. Chair, being dating Chief PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Kasama na yan sa ating ginawang DNA forensic law. Kasama yan. Ngayon pa lang. Oh, lahat kasama. Very good. Kasi lahat ng pulis dapat mayroong database ang DNA center ng PNP. So kung yan po ay nangyari pa sana noon, sapul na to. Sapul na. Ngayon lang, wala pa eh. Tumatakbo. Sana yung anong parliamentary status ng batas na yun? For interpellation na. Tulungan natin ng mobilisyon. I will support, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Okay, in fact, co-author daw pala ako dyan, Mr. Chair. Co-author ako dyan. Yes. Tulungan kita sa interpellation. Yes, pertaining to that. thank you. Para yan po ay maging ganap na batas. Now, Ma'am Ching Ching, nagsampa na ng kaso ang NBI at nagsampa ng kaso ang PNP. Opo. PNP, may sarili kayong kaso isinampa. Yes, sir. The kidnapping and serious illegal detention against De Castro. Ang NBI po ata, sir, hindi pa po nagpa-file ng kaso at hinihintayan pa nga po ang ano nung Globe, yung pagbibigay nila ng ano bang tawag dito? Ng action po para mas mapaigi pa po yung investigasyon nila sa ngalan po ng ng data. Sa PNP, ano na po yung status ng case na ipinal niyo po na serious illegal detention? Sir, we're still waiting for the resolution, sir. Kasi the case was elevated to the regional level of the regional state prosecutor after the inhibition of the Batangas prosecutor's officer. Pina-inhibit niyo po yung prosecutor? And what was the reason again, sir, why you requested for inhibition of the prosecutor? Because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province, sir. She frequented the office of the prosecutor's office. So, with consultation with the Camilon family, we decided to file for Batangas prosecutor's office to inhibit and have the case elevated to the regional level of the DOJ, regional state prosecution, sir. And I would abide to what I've been saying. Give credit where credit is due. And you did a good job on that aspect. Thank you. Thank you. Thank you, Colonel. Magandang ginawa niyo. Good move.
would move. Senator Tulfo, kung i-elevate nyo sa regional level, saan na magagaling ang prosecutor? Regional state prosecutor? Yes, sir. The case is still under PI, sir. Baka waiting- mamaya, mga taga Batangas pa rin yung nasa regional level, ha? Tingnan nyo. Baka mas maganda, elevate na sa National Prosecution Office talaga. Hindi naman, sir. I don't think the RSP, sir, will put the reputation of the office at stake, sir, to this case, sir. Sigurado Okay na kayo doon, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang Batangas, part pa rin ng Region 4A, di ba? Yes, sir. Sige, go ahead. Ang ibig sabihin kasi, Colonel, ni Mr. Chair, sana sa Manila na lang para talagang malayong-malayo. Kasi kung Batangas, probinsya pa rin yan, baka meron pa rin siyang influence within that area. Although, sinabi ko na sa iyo, I commend you for doing that. Dahil at least na ipalayo ng konti. Kasi sabi niyo, he frequents, yung council niya, he frequents that, yung korte na yan. So, inilayo niya lang ng konti. Pero, may point nga naman si Mr. Chair, Senator De La Rosa, sana nag-inhibit na rin kayo at nag-request ng transfer of venue, sana dun sa malayong-malayo na kung saan totally zero influence na siya. Yung point ni, ano pong sagot ni doon ulit? We will consider that, sir, no? With consultation from the Camelon family. We don't do action without their nod, sir. Since nandito na lang sila, di konsulta natin. Ma'am, nakikinig kayo kanina pa, Ma'am Rosario. Sinabi nila, nilipat nila sa ibang venues, pero Batangas pa rin yung mag-handle ng case. Sa region pa rin, level, which is Batangas province pa rin. Ngayon, ang suggestion ni Senator Bato de la Rosa, i-transfer sa malayong lugar, labas na Batangas, tulad ng Manila, Cavite, Quezon City. Ano po sa inyong palagay? Kasi daw, kailangan konsultahin daw kayo. Sa amin po naman, sir, dahil kami naman po talagang nagtitiwala sa kanila. Kung ano po yung alam din nila na mas makakabuti at makakatulong po sa pag-resolve ng kaso, doon po kami, sir. Kung mamarapatin po nila na dalahin doon sa mas malayo para makalayo talaga sa kanila, willing naman ho kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo dun sa suggestion ni Senator Bato na ilabas sa Batangas yung kaso with your permission daw. Sabi ni Colonel Malinaw, papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Okay lang po, sir. Okay lang po sa amin kung ano po yung mas makakahigit pa na ganda o mas makakatulong para po magkaroon talaga ng linaw. Mas makakatulong nga po, tulad po sinabi ni Senator Bato, Opo. pag yan po inilipat sa malayong lugar, wala sa Batangas, mas malakas ang laban po natin. Kasi wala na siyang influence. Opo. Totally yung council. Kasi yung council, sabihin na natin, anong lugar po ito sa Batangas? Yung kaso, pinagmulan? Batangas Provincial Prosecutor's Officer. Saan po banda? Batangas Batangas City? City, sir. Tapos tinatapos sa province. San Pablo, sir. That is based, ang DOJ Regional State Prosecution, sir, is based in San Pablo City, sir. Kaya nga, Laguna. Batangas Laguna, pa sir. rin. Laguna. Laguna na. Yes, sir. Okay. So sabi mo kasi Batangas Provincial, so Laguna na. Yes, sir. Komportable na po kayo, Ma'am, Laguna. Okay naman po na kung yun po baka naman ho hindi na yun mapapasok nung ikangay ng galing sa Batangas na nakaka-impluensya sa amin nga ho'y kahit saan basta saan ho yung mas higit na makakatulong, sir. Doon ho kami. Kahit ho saan kami dalahin, kung saan ho kami, kung alin ho yung mas magkakaroon ng tunay na kalinawan, doon ho kami, sir. Okay. Wala akong problema sa amin. Anyway, Your Honor, Senator Tulfo, komportable naman daw yung sa IDG sa Regional State Prosecutor na Region 4A. So okay na kayo kung komportable na kayo doon? Yes, sir. Yes, sir. So, para mas mabilis. Okay. And then, Mr. Chair, may I request na ipatawag natin si Major De Castro? Yes, Ipasampina natin. Kumsek issue subpoena. So, that's a motion, ha? So, I rule the motion in favor of Senator Tulfo that we have to issue subpoena to subjects Senate Major De Castro and Magpantay. Dalawa lang sila, no? Na napailan?
Saka si Magpantay, issue sa Pina. Tumulong rin kayo mag-serve ng Sampina, ha? Sa DJ, hanapin nyo. I-serve ng Sampina sa kanila, ibigay nyo. Thank you. Iyon ang mga kababayan, sa sunod na Senate hearing, baka makita na natin itong si Police Major Alan De Castro at itong kanyang driver bodyguard na si Jeffrey Magpantay, mga kababayan. Abangan natin ang susunod na gagawing Senate hearing sa Catherine Camilon case, at sana nga magkaroon ng kasagutan lahat ng ating mga kababayan na nagtatanong kung buhay pa ba itong si Catherine Camilon. Sabi ng karamihan ay wala na, patay na itong si Catherine Camilon. Pero ang kanyang pamilya, kanyang mga magulang, kapatid ay umaasa pa rin na sana buhay pa itong nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Virgie Berhen de Dios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Siti Salia Baguhan, kay Robert Tawadan, shoutout kay Roberto Mabaling, shoutout idol ha, kay Trabahador Mix Vlog, shoutout kay Ricto Reyes, shoutout kay Edie Castro, kay dito tayo sa may Pandang Baba, kay Siti Salia Baguhan, shoutout Eleanor Aguilar, shoutout Tinardo Puno, shoutout kay Amelia Noble, shoutout ha, shoutout sa lahat, kay Ruli Imasa, yung ating tropa dyan sa Maynila, shoutout ha, Ruli Imasa. Yun ang hanggang dito lang muna, at once again, this is Ronde TV mo, ingat lahat, God bless bawat isa sa atin.